Ay, kabayo! Napatili si Ara. Habang natutulog siya sa isa sa mga kwarto ng hotel, bigla na lang lumundo ang kama. Pagmulat niya, isang lalaki na ang nakadagan sa kanya. Be with me tonight. Babayaran kita kahit magkano. Pawiin mo lang ang init ng katawan ko. Anas ng lalaki sa mahinang boses na nagpatindig ng mga balahibo niya. Ano? Nagkakamali po kayo. Hindi po ako isang mayarang babae. Nakatulog lang ako rito dahil sa labis na pagod. Kaya bitiwan niyo po ako. Wika niya habang nagpupumiglas mula sa pagkakahawak nito. Just help me this once. I promise to compensate you. Whatever you want. Mahinang usal ng lalaki sa namumungay ng mga mata. Kumunot noo si Ira. Tila ba may iniinda at nahihirapan ito. May hinalo sa inumin ko. I hurriedly go here because this is my room. Pero nandito ka. Hindi ko na siguro kasalanan. Napakagatlabi si Ira. Sigurado siyang isa ang lalaki sa mga bisita sa nagaganap na party sa bar sa ibaba ng hotel. Contract cleaner siya ng hotel. Isang tagalinis na antukin. Bago siya muling makasalita, sinabasib na siya ng halik ng estranghero. Unang halik niya yon pero hindi niya alam kung bakit o paano siya nakaganti sa halik. Kusang gumalaw ang labi niya at kusa rin na pumulupot ang mga braso niya sa batok ng lalaki. Oh God! Bulalas niya sa sarili nang matauhan sa nangyari. Tiningnan niya ang mukha ng lalaking umangkin sa kanya na ngayon ay himbing natulog na sa kanyang tabi. Agad siyang bumangon at pinulot ang mga nagkalat na damit sa sahig at sa kadali-daling nagbihis. Kung sino ka man, sana hindi na mag-cross ang ating mga landas. Paalam. Mahinang usal niya. Pinasadahan niyang muli ng tingin ang mukha ng lalaki at saka mabilis na nilinisan ang lugar na yon. Samantala, kinapan ni Lorenzo ang katabi ng magising kinaumagahan. Pinangako niyang babayaran niya ito sa kapangahasang kanyang ginawa. Ngunit napamalikwas siya ng bangon nang mapagtantong wala na ang babaeng pilit niyang inangkin kagabi. Mahinang napamura siya nang maalala ang mga nangyari kagabi. Alam niyang he was being drugged. Isang aphrodisiac ang inilagay sa inumin niya kaya biglang uminit ang buong sistema niya. Who is she? Tanong niya sa sarili nang maalala ang babaeng dinatnan na tulog sa kama. Isang empleyado ba siya sa hotel na to? O di kaya isang guest? I need to find her. Ayoko mag-iskandalo. Paano na lang kung iba-blackmail ako ng babaeng yun? What if padala siya ng katlaban ko sa kumpanya para sirain ang reputasyon ko? Damn it! Muling sambit niya habang nakakuyom ang kamao nang biglang may nahagip ang kanyang mga mata. Isang pares ng hikaw at kaunting bakas ng dugo ang nakita niya sa comforter. Sabi ko na, kahit nakainom ako, alam kong birhen pa siya. God damn it! I need to find her. Samantala, makalipas ang ilang linggo, may mga pagbabago naman na nararamdaman si Ira sa kanyang sarili. Ira, ano bang nangyayari sa'yo? May problema ka ba? Napapansin ko nitong mga nakaraang araw, parang palagi ka nalang tulala. Tanong ni Maddie na best friend niya. Maddie, palagay ko buntis ako. Walang patumpik-tumpik na wika niya. What? Anong buntis? Nagbibiro ka ba? Paano ka naman mabubuntis wala ka namang kasintahan? Ang ilap mo nga sa mga lalaki, tapos mabubuntis ka? Ano yan? Para lang si Mama Mary, conceived by the Holy Spirit, ganon. Nakataas ang kilay na tura ng kaibigan niya. Seryoso ako. Hindi ako nagbibiro. Talagang buntis ako. Nag-pregnancy test ako kanina at nakumpirma ko nagdadalang tao nga ako. We, di nga. Huwag mo nga akong pagtripan ng ganyan. Paano naman mangyayari yun? Huwag mo nga akong binibiro ng ganyan. Baka maniwala ako sa'yo. Hindi pa rin makapaniwala na tura ng kaibigan niya. I'm serious. Kaya nga ang gulo ng isip ko ngayon eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. I never thought na magbubunga ang isang gabing yon. Seryosong wika niya. Are you really serious? Ano ba talagang nangyari? Kailan at saan? And who the hell is he? Curious at sunod-sunod na tanong ni Maddie. Noong hiniram ang service natin sa hotel, nakatulog ako sa isa sa mga silid. Pagmulat ko, may nakadagan na sa akin. Nakainom at ayun, hindi ko siya napigilan at masyado siyang malakas. Hindi na niya tinapos ang sasabihin at inihilamos ang dalawang palad sa kanyang muka. Maya-maya lang ay bigla siyang napahagulhol sa iyak. Ira, I'm sorry. Hindi ko alam na may nangyari pala sa'yo ng araw na yun. Hindi ako naging isang mabuting kaibigan sa'yo. Sana hindi kita hinayaang matulog. Sorry, Ira.
Wala kang kasalanan, Maddie. Naging tanga't marupok lang ako ng mga oras na yon. Hindi ko sumagi sa isip ko na magbubungang insidente ngayon. Pagsinghot niyang turan sa kaibigan. Kasalanan niya. Noong napagmasdan niyang napakagwapo at mukhang edukado ang lalaki, ay bumigay siya. Sino ba naman kasi siya? Hamak na cleaner lang na panay bukbok sa muka. Tuloy, nang mahalikan ng isang pogi, bumigay na agad. Paano ka na ngayon yan? Ano nang plano mo ngayon? Kailangan malaman ng lalaking yun na nabuntis ka niya. Dapat lang napanugutan niyang nangyari sa inyo. Kailangan mo ng katuwang sa pagpapalaki ng batang nasa sinapupunan mo. Hindi pwedeng hindi kanya panagutan. Napailing si Ira at muling pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Paano naman siyang pananagutan ng lalaking iyon? Ni hindi nga niya alam ang pangalan nito. Paano kung may asawa na pala ito at mga anak? Ayaw niyang maging isang homewrecker. Ayaw niyang makasira ng pamilya. Bakit? Ayaw mo bang malaman niya? Natatakot ka bang kumprontahin siya? Sabihin mo nga sa akin, sino bang lalaking umangkin sa'yo? Hindi ko alam. Hindi ko alam maski pangalan niya. Nakayukong sagot niya. Anong hindi mo alam? Hindi mo lang ba siya nagpakilala sa'yo? Pagkatapos niyang magpakasarap sa piling mo? Hindi man lang ba kayo nag-usap pagkatapos? O di kaya binigyan ka man lang niya ng number niya kung sakasakali? Hysterical na tura ng kaibigan niya. Umiling siya bilang tugon. Habang nakatanaw sa malayo, nag-uunahan na sa pagpatak ang mga luha niya. Kasalanan ko rin naman eh. Hindi ko siya hinintay na magising. Mabilis ko siyang iniwan ng mahimbing na siyang natutulog. Paano ka na ngayon yan? Itutuloy mo ba ang batang yan? Gayong alam mong lalabas siyang walang ama. Malumanay na tanong ng kaibigan na si Maddie. Batid niya ang awa sa boses nito para sa kanya. Walang kasalanan ng batang to. Wika niya habang sapo ng isang kamay ang kanyang pipit pang tiyan. Papalakihin ko siya sa abot ng aking makakaya. Mamahalin at aalagaan ko siya. Alam ko mahirap pero kakayanin ko. Tama yan, friend. Walang mukhang batang yan. Isipin mo na lang na isa siyang blessing na bigay ni Lord. And He has greater plans for you. Malay natin, baka yan pang magpapabago ng buhay mo. Yung tipong isang magandang pagbabago. Napangiti si Ira at pinahid ang kanyang mga luha. Tila nabuhayan siya ng loob sa sinabi ng kaibigan. Kahit kailan, napakabuti nito sa kanya. Kahit pa magkalayo ang agwat ng buhay nila dahil mayaman ang pamilya nito. Yan, ngumiti ka. Hindi yung parang Biyernes Santo ang mukha mo kanina. Basta, andito lang ako kapag kailangan mo ng tulong. Magsabi ka lang, tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Basta ako nag-iisang ninang ng batang to ha. Sabi nito sabay dampi ng mga palad nito sa tiyan niya. Oo na, ikaw lang at wala ng iba. Nakatawang wika niya kaya napatawa na rin ito sa kanya. Samantala, halos gabi-gabi ay hindi maiwasan ni Lorenzo na isipin ang babaeng nakaniig. Hindi ito mawala-wala sa kanyang isip. He can still remember her soft and sweet lips, how she twist and moan in his every thrust. Ang hirap nitong hanapin dahil hindi niya alam ang pangalan nito. Malabo din sa isip niya ang mukha nito. Tanging ang naiwang hikaw nito ang nag-iisang pagkakakilanlan niya sa babae. Sino ka ba talaga? At saang lupalop ka ba naroon? Saan ba kita pwedeng mahanap? I need to find you at ang matigil lang kaibangan ko sa'yo. Masyado man ang ginugulong isip ko. Wika ni Lorenzo habang panaikot-ikot ang isang pares ng hikaw sa kanyang mga kamay. Kasalukuyan siyang nasa opisina at napatigil siya sa kanyang ginagawa nang biglang pumasok sa isip niya ang babae. Napaungol siya nang wala sa oras at napahawak sa kanyang sintido. Sir Lorenzo, okay lang po ba kayo? Masakit ba ang ulo ninyo? Kailangan niyo ba ng painkiller? Puna ng personal secretary niya na si Mean. Yes, please. If possible, yung pinakamalakas para tumulabagad. I want to get rid of this headache asap. Ani Lorenzo at isinandal ang ulo sa headrest ng kanyang swivel chair at ipinikit ang mga mata. Sir, baka gusto niyo po ng massage. Baka naman kasi stress lang kayo sa work. Mainam daw kasi pampatanggal ng stress ang masahe. Malambing na wika ng sekretarya niya. He knows she's flirting with him. 2 years na itong sekretary niya at alam niyang may pagtingin ito sa kanya. Pero ni minsan ay hindi niya inabuso ang pagkagusto nito sa kanya. Ayaw niya itong bigyan ng dahilan para lalong mahumaling ito. Efficient ito sa trabaho at maaasahan niya. But she isn't his type. No, thank you. I'd rather get some rest. Cancel all my appointments for today. Gusto ko muna magpahinga.
Saad niya sabay tayo at lumakad na palabas ng opisina. Walang nagawa ang sekretary niya, bagkus nakasimangot na lang na tinanaw ang likod ng boss na si Lorenzo. Pagdating ni Lorenzo ng bahay, ay nagulat pa ang mommy niya dahil hindi naman niya ugaling umuwi ng tanghali. "Is there something wrong, son? You look bothered. Problema ba sa negosyo o sa babae?" Ma, I need some rest. I'm tired. Matamlay na sagot niya sa ina. "Yes, I can see it all over your face. Kaya nga palagi kong sinasabi sa'yo, why don't you get a wife? Nang sa ganon mayroong mag-aalaga sa'yo. Tingnan mo na lang ang pinsan mo. He's very happy and contented right now dahil nakahanap siya ng isang malambing at maalagang asawa. And there's more. Magkakaanak na sila ng asawa niya. Why don't you do the same? Mas matanda ka nga ng ilang taon sa pinsan mo. So son, I'm begging you, find a good wife and give me an heir." Madramang wika ng mami niya. Ma, hindi naman kaganon kadali ang lahat. Hindi naman mabibili sa palengke ang good wife na sinasabi mo. And besides, ayoko sa mga inirereto mo sa akin na anak ng mga amiga mo. They can't be a good mother dahil puro pagpapaganda at shopping lang ang alam ng mga yun. They are all spoiled brat. "But son," Ma, stop it. May gusto na akong babae. biglang sambit niya para matigil na ito. "Talaga? Sino anak? At kailan mo naman siya ipapakilala sa akin?" Excited na tanong ng mommy niya. Pag nahanap ko na siya, ma. Kibit balikat niyang sagot sa ina. "Ano?" Napakamot sa ulong wika ng mommy niya sa pag-aakalang inaasar siya ng anak. But for now, kailangan ko muna magpahinga. Iisipin ko pa kung saan ko pa siya pwedeng hanapin. Wika niya sa ina sabay halik sa pisngi nito at saka nagpaalam na papasok muna siya sa kanyang kwarto. Naiwan namang naguguluhan ng ginang sa sinasabi at ikinikilos ng anak. Napabuntong hininga na lang ito habang sinusundan ng tanaw ang papalayong si Lorenzo. Sa kabilang banda, nakapagdesisyon naman si Ira na lumayo. "Sigurado ka na ba talaga dyan sa desisyon mo, friend? Talaga bang uuwi ka sa probinsya?" Malungkot nang umiti si Ira at saka niyakap ang kaibigan. "Kailangan eh. Hindi naman habang buhay na maitatago ko sa mga magulang ko ang pagbubuntis ko. Alam ko madidisappoint sila sa akin, pero ayoko namang magsinungaling sa kanila. Handa na akong tanggapin sakali mang sumbat na nila ako at magalit sila sa akin. Ganun naman talaga eh. Kasalanan ko naman. Basta friend lagi mong tatandaan na palaging bukas ang bahay ko para sa'yo. Sakaling gusto mong bumalik, tawagan mo ko palagi ha. At alagaan mo mabuti ang magiging inaanak ko." Maluhaluhang wika ng kaibigan niya. "Salamat talaga, Maddie. Napakabuti mo sa akin. Isa ka talagang tunay na kaibigan. Hayaan mo balang araw makakabawi rin ako sa'yo." Anya sabay tapik sa balikat nito. "Naku, para ka namang others. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Basta alagaan mo ang sarili mo at yung dinadala mo. Sapat na sa akin yun." Nakangusong wika ni Maddie sa kanya. "Salamat talaga friend O siya, mauna na ako sa'yo at baka maiwan pa kasi ako ng bus eh. Ikaw rin, alagaan mo ang sarili mo." Matapos ang mahabang paalaman at yakapan ay sumakay na nga si Ira ng bus. Pagdating sa probinsya ay nagulat pa ang nanay at tatay niya sa biglaan niyang pag-uwi na wala man lang pasabi. "Naku anak, bakit hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka? Sana naman ay pagluto ka namin ng masarap ng tatay mo, yung paborito mo na tinulang bisayang manok." "May bukas pa naman, Nay. Ako pa mismo ang huhuli ng manok na gagawing tinola." Nakangiting turan niya sa ina. "Ikaw talagang bata ka. O siya, akin na yung mga dala at nang makapagpahinga ka na, sigurado ko napagod ka sa mahabang biyahe." Tura ng nanay niya habang inaabot ang mga dala-dala niya. Bakit ka pala umuwi? Natanggal ka ba sa trabaho? Seryosong tanong ng tatay niya. Kasalukuyan itong naghahasa ng itak na pangputol ng mga kahoy. Ano kasi? Nag-aalangan niyang sagot sa ama. Napatigil ito sa ginagawa at napatingin sa kanya. Binundol ng kaba ang dibdib niya habang nakatitig sa ama. Alam niyang magagalit ito sa kanya pag nalaman ito ang dahilan kung bakit siya umuwi. "Nako Fernan, ano ka ba naman? Pagpahingahin mo muna ang anak mo. Ano man ang rason ng pag-uwi niya? Bukas na natin pag-usapan iyon. Siguradong gutom at pagod na itong anak mo. Ang mabuti pa, linisin mo ang kwarto ng anak mo at siguradong maalikabok na yon at ipaghahain ko lang itong si Ira." Nagtatanong lang naman. Napailing na lang na wika ng ama niya saka tumalima papunta sa kwarto niya. Noon pa man, hindi ito makahindi sa nanay niya. Sa taray ba naman ng nanay niya, hindi uubra ang tatay niya.
Ganoon pa man, alam niyang mahal na mahal ng mga ito ang isa't isa. Kinabukasan, pagkatapos ng almusal ay kinausap ni Ira ang mga magulang niya. Mabuti na yung mas maaga nilang malaman ang kalagayan niya nang sa ganoon ay mabawasan ang bigat na dinadala niya sa dibdib. Nay, Tay, may gusto sana akong sabihin sa inyo. Kinakabahang wika niya sa mga magulang. Nakaupo silang tatlo sa sala set na gawa sa kawayan. Magkatabi ang nanay at tatay niya samantalang nakaupo naman siya paharap sa mga ito. Kinakabahan kami sa iyo anak. Ano ba yung sasabihin mo at mukhang napakaseryoso mo naman yata? Wika ng nanay niya. Kaya po ako umuwi dito dahil ayoko maglihim sa inyo. Alam ko magagalit kayo sa akin, pero ayoko namang magsinungaling sa inyo. Nay, Tay, gusto ko lang ipaalam sa inyo na may nagawa po akong malaking kasalanan sa inyo. Sana mapatawad niyo po ako. Ano bang ibig mo sabihin, anak? Huwag mo sabihin pinaalis ka sa trabaho mo dahil may ginawa kang hindi maganda. Bakit? May anomalya ka bang nagawa sa trabaho mo? Usisa naman ang tatay niya. Ano ka ba naman, Fernando? Alam kong hindi magagawa ng anak mo yung sinasabi mo. Hindi ganyan ang ugali ng anak mo. Kailanman ay hindi nanlamang ng kapo ang anak mo. Asik ng nanay niya sa ama. Bago pa magbangayan ng mga magulang niya ay isiniwalat na niya ang buong katotohanan. Nay, Tay, buntis po ako. Ano? Biglang napatayo ang ama niya sa pagkakaupo, samantalang napanganga naman ang nanay niya sa narinig. Sorry po, Nay. Tay, alam ko pong binigo ko po kayo. Patawad. Tanging sambit niya habang nakayako ang ulo. Hindi niya kayang salubungin ang titig ng mga magulang niya. Buntis ka ba mo? Ibig sabihin ba nito, nag-asawa ka nang hindi mo man lang ipinaalam sa amin? Bakit? Mayaman bang napangasawa mo at nahihiya kang ipakilala mo kami dahil sa mahirap lang kaming mga magulang mo? Ganun ba ha, Ira? Dismayado ang wika ng nanay niya. Hindi naman po sa ganun, Nay. Kung ganon, bakit hindi mo sinabi sa amin? Sabat naman ang tatay niya. Hindi po ako nag-asawa, Nay. Tay, nakakahiyamang sabihin pero disgrasyada po ako. Kaya humihingi po ako ng kapatawaran sa katangahang nagawa ko. Puno ng sinseridad, naturan niya sa mga magulang. Biglang tumigas ang anyo ng kanyang ama. Gumalaw ang mga panga nito at napasuntok pa ito sa mesa. Agad naman itong dinaluhan ng nanay niya. Hinawakan ito sa braso at inakay pabalik sa upuan. Uminahan ka nga, Fernando. Maupo ka nga muna. Hindi naman makukuha sa dahas ang lahat. Andyan na yan, wala na tayong magagawa. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Maski ako man ay hindi natuwa sa narinig ko. Pero ano pa bang magagawa natin? Kaya mo bang itakwil ang sarili mong anak dahil lang sa isang pagkakamali? Tahimik lamang ang kanyang ama habang kinakausap ng kanyang ina. Habang siya naman ay binubundol ng malakas na kaba ang dibdib. Alam niyang masyadong dismayado ang mga magulang niya sa kanya. Hindi niya namalayan na napaiyak na pala siya. Kung hindi pa niya nalasahan ang maalat na likido na dumadaloy sa bibig niya, ay hindi niya napansin na tumutulo na pala ang mga luha niya. Nay, Tay, batawad po. Ang tanging mga katagang lumabas sa bibig ni Ira. Tumayo ang nanay niya at lumapit sa kanya. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. Pagkatapos ay pinahid nito ang mga luha niya na dumadaloy sa kanyang pisngi. Alam ko nahihirapan din ang kalooban mo. Pero wala na tayong magagawa. Nangyari nang nangyari. Magalit man kami sa'yo, wala na rin namang saysay yun. Mas mainam kung tatanggapin na lang namin ang lahat. Andyan na yan at ang tanging magagawa namin ay tanggapin ang batang dinadala mo. Kung tutuusin, apo din naman namin yan. Asahan mo, magiging katuwang mo kami sa pagpapalaki ng magiging anak mo. Doon na napahagulhol si Ira. Niyakap niya ito ng mahigpit at umiyak sa balikat nito. Hindi naman nakatiis ang kanyang ama. Lumapit ito sa kanila at nakayakap na rin sa kanya. Matuling lumipas ang mga araw. Maglilimang taon na mula nang ipanganak ni Ira ang isang malusog na sanggol na lalaki na pinangalan niyang Aiden. Aiden, halika nga rito. Kanina ka palaro ng laro dyan. Ayan tuloy, pawis na yung likod mo. Lumapit ka muna rito at pupunasan ko yung likod mo. Tawag niya sa anak na aliw sa pagpapalipad ng remote na eroplanong laruan na padala ng kaibigan niyang si Maddie, ang nag-iisang ninang nito. Mula nang umuwi siya sa probinsya ay hindi sila nawala ng komunikasyon ni Maddie.
hanggang sa nanganak siya at kasalukuyan ay palagi pa rin siyang tinutulungan nito. Aliw na aliw ito sa anak niya pag nagvi-video call sila. Madaldal kasi ang anak niyang si Aiden, kaya tuwang-tuwa ang ninang Maddie nito. Mama, kailan ba tayo pupunta sa bahay ni Ninang Maddie? Sabi niya kasi sa akin, ipapasyal at bibilan niya ako ng maraming laruan pag nagkita kami. Tanong ng inosente niyang anak. Ginulo niya ang buhok nito at pinunasan ng likod bago siya sumagot. Kakausapin ko muna ang ninang mo. Itatanong ko muna sa kanya kung pwede ba natin siyang bisitahin. Baka kasi busy ang ninang mo sa trabaho at hindi magandang maistorbo natin siya. Sige mama, tawagan mo na si Ninang. Gusto kong marinig kung anong sagot niya. Excited na ani ng anak niya sa kakumandong sa kanya. Sige na nga, ayoko kasing magtampo ang gwapo kong anak eh. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa at tinawagan ang kaibigan. Ilang saglit lang ay sumagot naman ito kaagad. Hello Maddie, ano kasi, kinukulit ako nitong inaanak mo. Gusto ka daw bisitahin. Bungad niya sa kaibigan habang matamang nakikinig ang anak. Naku, tamang-tama. Tatawagan na sana kita eh. Di ba naghanap ka ng trabaho? Oo, kailangan kasi. Magpapasok ka na at kailangan ng pumasok ni Aiden sa school. Ayoko namang iasa ang lahat sa mga magulang ko. Bakit? May irerekomenda ka ba sa akin? May hiring sa kumpanya na pinagtatrabahuhan ko. Kung okay lang sa'yo, ang pagiging isang janitress. Malaki naman ang sasahurin mo dahil malaking kumpanya ang papasukan mo. Sa tansya ko, sapat na para mapag-aral mo si Aiden at makabili ng pangangailangan ninyo. Wala ka namang problema sa titirahan dahil open naman ang bahay ko sa inyo ng inaanak ko. Malapit lang din sa school ang kumpanya. Pwede mong ipasok si Aiden doon. Mahabang nitanya ng kaibigan niya. Talaga? Naku, Maddie, napakalaking tulong sa aming mag-inang sinasabi mo. Hayaan mo, kakausapin ko si nanay at tatay. Magpapaalam ako ng maayos sa kanila. O siya, basta ipaalam mo na agad sa akin ang desisyon mo Sabik na rin kasi ako makita ka tang inaanak ko. Nang araw ding iyon ay kinausap ni Ira ang mga magulang. Noong una ay nag-aalangan pa ang mga itong payagan siya. Ngunit nang maipaliwanag niyang mabuti ang lahat sa mga ito na para sa kapakanan niya at ng anak niya, ang desisyon niyang gagawin na magtrabaho, ay pumayag din ang mga ito sa bandang huli. Kinabukasan din, nakaluwas sa Maynila ang mag-inang Ira at Aiden. Naku, ang laki na pala nitong inaanak ko at ang gwapo. Gigil na wika ni Maddie habang marahang pinisil ang mukha ni Aiden. Aray ko po, Ninang. Cute na reklamo ng bata. Natawa sina Ira at Maddie. Oops, sorry Aiden. Di ko kasi mapigil ang panggigigil sa'yo Ang cute-cute mo kasi. Napaghikik na tura ni Maddie. Halatang tuwang-tuwa ito sa pagdating nila ng anak niya. Ikaw din naman, Ninang Maddie. Ang ganda-ganda niyo po. Nako anak, sigurado ako maraming laruan ang bibilhin ng Ninang Maddie mo sa'yo dahil sa napaka-honest ng papuri mo sa kanya. Kahit kailan nagsasabi ka talaga ng totoo at hindi ka marunong magsinungaling. Lalong napahalakak si Maddie sa sinabi ni Ira. Hayaan niyo bukas hindi muna ako papasok sa trabaho dahil mamamasyal tayo buong araw. At syempre bibili tayo ng maraming laruan para sa'yo, Aiden. Gusto mo ba yon? Abot tengang wika ni Maddie. Talaga, Ninang Maddie? Nagtatalon pa sa tuwa na ani ni Aiden. Oo naman. Tulad nga ng sinabi ni Maddie, hindi nga ito pumasok kinaumagahan sa trabaho. Buong araw nga silang namasyal at pagkatapos ay bumili sila ng mga laruan para kay Aiden. Nakakatuwa naman at napalaki mo si Aiden sa probinsya nang walang anong problema. Bulong ni Maddie kay Ira. Nakatayo sila sa di kalayuan at tanaw ang naglalarong si Aiden. Tama ka, awa ng Diyos. At nakakatuwa rin na humiyang ka buhat magbuntis na wala mga tigyawat mo Dati ayaw magsitigil sa kasusulpot Natawa si Ira. Totoo, ganun ata kapag nagbabago ang hormones. Natutuwa ako. Lumitawan na katago mong ganda. Nako, ikaw talaga. Nahihiyang hinampas niya ng mahina ang braso ng kaibigan. Hindi ka pa ba umiibig? Natigilan si Ira sa tanong ni Maddie. Ang alam niya sa pag-ibig, yun yung emosyon na hindi nagpapatulog sa'yo. At ang mga panaginip niya kung saan bida ang tatay ni Aiden lang naman ang nagparamdam sa kanya noon. Tumikhim si Ira. Siya rin ang nagtanggal ng kung ano-anong naglaro sa kanyang isipan. Tara na nga, huwag na nating pag-usapan ng pag-ibig na yan. At kung ikaw nga tong hindi pa nagbo-boyfriend Natawa na nagpahikayat na lang si Maddie.
Pagkalipas ng ilang araw ay handa na si Ira sa unang araw niya sa trabaho, habang si Aida naman ay pumapasok na sa paaralan. Isinasabay na nila itong ihatid sa school dahil malapit lang naman ang school nito sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nila Maddie. Tamang-tama lang ang oras nilang magkaibigan para sa oras ng pasok ng bata, kaya wala silang naging problema. Sa third floor na ako, Maddie. Sige, susunod ako. Simpleng sagot ni Maddie kay Ira. Pagdating sa third floor, hinanda na ni Ira ang gagamitin sa pagpupunas ng salaming bintana. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay makita niya sa kumpanyang iyon ang lalaking kumuha ng pagkabirhen niya at ama ng kanyang anak. Habang nagpupunas siya ng salaming dingding ay nakaharap siya sa entrance ng elevator. Lumabas mula roon ang pamilyar na figura, isang lalaking pamilyar sa kanya. Naka-business suit ito at ang tikas nitong tingnan. Pumikit siya saglit at inaalala kung saan niya nakita ang lalaki. Bigla siyang napamulat ng mata nang maalala kung sino ito. Hindi maaari. Anong ginagawa niya dito? Dito pa siya nagtatrabaho. Paano kung nakilala niya ako? Paano kung nalaman niyang may anak ako sa kanya at guluhin niya ang buhay namin ng anak ko? Binundol ng kaba ang dibdib ni Ira sa kanyang naisip. Hoy Ira! Anong nangyayari sa'yo? Bakit? Anong bakit? Kanina pa kaya kita tinatawag. Hindi mo man lang ako pinapansin. Bakit? Sino ba yung tinitingnan mo dyan at parang tutok na tutok ka yata? Nakapamewang naturang ni Maddie. Tumabi ito sa kanya at tiningnan ang direksyon kung saan nakatuon ang kanyang mga mata. Kaya naman pala. Naku Ira, huwag mong sabihin na nabihag ka rin sa kagwapuhan ni Sir Lorenzo. Nakangiting tura ni Maddie at naningkit ang mga matang humarap sa kanya. Sinong Lorenzo? Si Sir Lorenzo, yung taong kanino mo pang tinitingnan. Ani ni Maddie na inuso pa ang direksyon ni Lorenzo. Bakit? Sino ba siya? Pasimpleng tanong ni Ira kay Maddie para makakuha ng impormasyon tungkol sa lalaki. Ay nako girl, oo nga pala hindi mo pa siya kilala. Si Sir Lorenzo lang naman ang CEO ng kumpanyang ito. For short, siya ang boss natin. Bigla siyang napaatras sa narinig at napasandal sa salaming dingding. Nangatog yata ang tuhod niya sa nadiskubre at bigla siyang nanghina. Lalong dumoble ang kaba ng kanyang dibdib. Ibig sabihin ba nito? Ang Lorenzo yun ang boss ko at may-ari ng kumpanyang ito? Pagkumpirma niya sa sinabi ni Maddie. Exactly! Ang gwapo diba? Oy, aminin mo. Type mo no? Kitang-kita ko kanina kung paano mo titigan eh. Parang ayaw mong pakawalan ng tingin. Panunodyo ng kaibigan niya habang marahan siyang siniko sa tagiliran. Hindi Tipid niyang sagot at ibinalik ang atensyon sa pagpupunas ng dingding. Sus, kunwari pa to. Di ka naman nag-iisa no? Halos lahat yata ng babae dito ay pinapantasya si Sir at kasali ako ron no? Nakataas ang isang kilay na binalingan niya ito. Napangiti lang ito sa ekspresyon niya at nagpaalam na sa kanya. O siya, maiwan na kita Ayokong abalahin ka pa sa unang araw mo sa trabaho. Pinuntahan lang naman kita para sabihing sabay na tayo mag-lunch mamaya sa cafeteria. Babush! Wika nito sabay kaway sa kanya. Naiiling na sinundan na lamang niya ng tingin ang papalayong kaibigan at saka binalikan ang pagpupunas ng dingding. Pagkatapos niyang linisin ang mga salaming dingding, sinunod naman niya ang comfort room. Habang kinukuskus niya ang kubeta ay biglang pumasok sa isip niya si Lorenzo. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga at saka binilisan ang paglilinis. Magla-lunch break na kaya naisipan niya ang puntahan ng kaibigan. Ngunit nang may napansin siyang kaunting dumi sa pasilyo ay naisipan niyang linisin muna iyon saglit. Kumuha siya ng mop at sinimulang linisin ang sahig. Lingid sa kanyang kaalaman ay napansin siya ni Lorenzo habang palabas ito ng opisina sa di kalayuan. Mayan, bago ba ritong janitress na yon? Ngayon ko lang nakita na may naglilinis sa pasilyong ito ng ganitong oras. Tanong ni Lorenzo sa sekretarya na nakakubuntot sa kanya. Yes sir, siya ang bagong janitress natin. Napatango-tango si Lorenzo habang tinitingnan ang bawat kilos ni Ira. Nagmamop ito ng sahig. She's good. Assign her to clean my office starting tomorrow. Utos niya sa sekretarya na kinugulat naman ito. Sir? Kunwari nagkamali ng dinig si Mean. You heard it right. Ganyan mga klaseng empleyado ang gusto ko. Lunch break na nagtatrabaho pa. Masipag at malinis magtrabaho. Okay sir, I'll inform her right away. Anang sekretarya niya at agad tumalima at pinuntahan ang direksyon ni Ira.
Nakita ni Lorenzo na tumigil sa ginagawang janitress nang lapitan ito ng sekretarya niya. Kinausap ito ni Mean at napatingin ito sa gawin niya. Napakunot ang noon niya nang magtama ang kanilang mga mata. She seems familiar. Those eyes. Parang nakita ko ng mga pares ng matang yun. Nagkataon bang nagkita na kami nun? Kausap ni Lorenzo sa kanyang sarili habang nakipagtitigan sa janitress. Biglang nagbawi ng tingin si Ira at napayoko at saka nagmamadaling tumalikod paalis nang matapos itong kausapin ni Mean. Lalong napaisip si Lorenzo. Inilagay niya ang dalawang kamay sa bulsa at sinundan ng tingin ang mabilis na paglakad ng janitress. Natinag lamang siya nang makalapit ang sekretarya niya at magsalita. Sir Lorenzo, okay na po. Simula bukas si Ira na po ang maglilinis ng opisina niyo. Ira, so that's her name. Wala sa sariling sambit niya. Yes sir. Kinabukasan, abot-abot ang kaba ni Ira nang pumasok sa opisina ni Lorenzo. Wala pa naman ito sa opisina pero hindi niya maiwasang kabahan. Nakilala ba niya ako kaya kinuha niya akong personal na tagapaglinis ng opisina niya? Ang tanong na hindi mawala-wala sa isip ni Ira mula pa kagabi. Ano naman kung makilala niya ako? Bakit ba ako natatakot? Kung tutuusin, siya nga itong may atraso sa akin eh. Bulong niya sa sarili habang pinupunasan ang table ni Lorenzo. Pero, paano na lang kung nakilala nga niya ako at nalaman niyang may anak kami tapos kunin niya si Aiden sa akin? Biglang napatigil si Ira sa pagupunas dahil sa kinalabutan siya sa kanyang naisip. Erase. Hindi maaari. Hindi niya pwedeng malaman. Wika niya habang mariinan nila mukos ang hawak na basahan. Nasa ganoon siyang sitwasyon nang biglang bumukas ang pinto ng opisina at iniluwa ang gwapong mukha ni Lorenzo. Kaya biglang napaayos siya ng tindig at magalang na minati ang binata. Good morning po sir. Bati niya na pilit pinapakalma ang sarili. Good morning. Ira, right? Ganting bati nito sa kanya at saka dumiretso na ito sa table nito. Halos hindi makahinga si Ira nang dumaan sa tabi niya si Lorenzo. Aksidenteng nasagi pa nito ang braso niya. Napapikit siya nang masamyo ang amoy nito. Tanda niya, ganoon din ang amoy ng lalaki ng gabing may nangyari sa kanila. Are you done cleaning? Tanong ni Lorenzo na nagpamulat kay Ira. Nakatalikod siya dito kaya hindi nito makikita ang mukha niya. Hindi pa po sir, kailangan ko pa pong linisin ang sahig. Anya, saka na kayo kong umarap sa lalaki. Alright, don't mind me. Maglinis ka lang dyan. Gawin mo lang ang trabaho mo at huwag kang mailang na nandito ako. Yes sir. Maagap niyang sagot saka kinuha ang mga bagay na kailangan niya sa paglilinis ng sahig at sinimulan na nga ang trabaho. Samantala, pilit na inaalala ni Lorenzo kung saan niya nakita si Ira. Alam niyang nakita na niya ito noon pa man, ngunit hindi niya maalala kung saan. At pamilyar din sa kanya ang samyo ng pabango nito na lalong nang padagdag sa curiosity niya. Saan nga ba? Tanong ng isip niya habang nilalaro ang pen na hawak niya at nakatingin sa nakatalikod na si Ira. Ira, nagkita na ba tayo dati? Hindi nakatiis na tanong niya sa babae. Nakita niyang parang bigla itong natigilan. He smelled something fishy. Nagtatanong lang naman siya pero bakit parang nateten si Ira? Nakayuko ito at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Medyo nauutal pa nang sagutin siya. Hindi ba po? Bakit po sir? Mukha kasing pamilyar. Para bang nagkita na tayo dati. Hindi ko lang maalala kung saan at kailan. Are you sure hindi pa tayo nag-meet somewhere? Yes sir, sigurado po ako. Bago lang po kasi ako dito sa Maynila. Baka lang may kakilala kayo na kamukha ko. Marami pong insidente ang ganon. Sagot nito sa mahinang boses. Baka nga. Wika na lang niya kahit hindi pa siya kumbensido sa naging sagot nito. Maya-maya lang ay may kumatok sa pinto at pumasok ang sekretarya niya. May dala itong mga papeles na dapat niyang pirmahan, kaya doon na nabaling ang atensyon niya at hindi na niya namalayan na nakaalis na pala si Ira. Samantala, nakahinga naman ng maluwag si Ira nang makalabas ng opisina ni Lorenzo. Napahawak siya sa dibdib at napabuga ng hangin nang tuluyan na siyang nakalayo sa pinto ng opisina ni Lorenzo. Munti ka na ako dun ah. Salamat naman at hindi niya ako naalala. Naku, Ira. Kung pwede lang dumistansya ka sa kanya nang sa ganun hindi ka niya talaga maalala. Kausap ni Ira sa sarili habang tinatahak ang pasilyo papunta ng locker room. Mag-retouch muna siya dahil parang napuno ng pawis ang mukha niya dahil sa kaba kanina. Pagkatapos maglagay ng polvo at mag-spray ng kaunting pabango,
ay bumalik na siya agad sa trabaho. Tulak-tulak ang cart na naglalaman ng mga panlinis ay dumiretso siya sa comfort room dahil ito naman ang susunod niyang linisin. Pagpasok niya sa loob ng CR ay may naabutan siyang dalawang babaeng nag-uusap na nakaharap sa salamin at ang isa doon ay ang sekretarya ni Lorenzo. Tumangulang siya at ngumiti sa mga ito at sinimulan na ang paglilinis ng mga bakanteng kubeta. Sa susunod na araw pala, birthday ni Sir Lorenzo at magkakaroon doon ng masquerade party sa kanilang mansyon sa gabi ng kanyang kaarawan. Is it true na invited ang lahat ng empleyado ng kumpanya to join the party? Dinig ni Ira na wika ng isang babae. Yes, and I can't wait na maisuot ang nabili kong bonggang gown. At syempre, ang mysterious mask that will surely catch Lorenzo's attention. I'll make sure na mahuhulog si Lorenzo sa karisma ko sa gabi ng party. Since hindi naman niya makikilala kung sinong nasa likod ng maskara eh. Matagal na ako nagpakita ng motibo sa kanya. Ba't tinededman niya lang ako? Sagot naman ng sekretarya ni Lorenzo. Hindi niya lubos maisip na may lihim na pagtingin pala ang sekretarya ni Lorenzo sa boss nito. Go girl, show him what you've got. Baka maunahan ka pa ng iba dyan. I heard atat-atat na ang mami ni Sir Lorenzo na lumagay na ang anak sa tahimik and she wanted a grandchild so badly. Wika naman ang kausap nito. Yes, and this time ay hindi na makakawala si Lorenzo sa gagawin ko. Bakit girl? May pinaplano ka ba? Shh! Just wait and see. Dinig niyang wika ng sekretarya ni Lorenzo at pagkatapos noon ay lumabas ng mga ito ng pinto. Napakibit balikat na lang siya at itinuloy ang kanyang ginagawa. Pero napatigil din ng maalala ang pinag-uusapan ng dalawang babae. Hanggang sa matapos ng trabaho niya at uwian na, ay hindi pa rin mawala sa isip niya kung ano ba talaga ang plano ng sekretarya ni Lorenzo sa araw ng kaarawan nito. Ira, kanina ka patahimik dyan. Masyado ka bang napagod sa trabaho o may iniisip ka lang? Puna ni Maddie sa kanya habang lulan sila ng sasakyan nito pauwi. Pagod ng konti, pero okay lang ako. May alam akong mabisang tagapagtanggal ng pagod. At tsak na mag-e-enjoy ka. Ano naman yan? Baka gastos lang yan ah. Di bale na lang. Wala kang gagastusin na kahit piso. Ako nang bahala sa damit mo at saka sa kung ano-ano pa. Kailangan mo lang akong samahan na dumalo sa party. Total lahat naman tayo invited sa kaarawan ni Sir Lorenzo. Tsak masaya doon at sigurado mag-e-enjoy tayo. Ayoko. Ikaw na lang. Gabi yun, di ba? Walang magbabantay kay Aiden. Ano ka ba naman, Ira? Minsan lang naman mangyayari to. Pakikiusapan natin ang pinsan kong si Magda. Total, magkasundo naman sina Aiden at ang anak niya. Isang gabi lang naman eh. Pangungumbinsi ni Maddie sa kanya. Dahil alam niyang hindi siya titigilan ng kaibigan sa pangungulit, ay pumayag na rin siya sa bandang huli. Naku, Ira! Sino magsasabing may anak ka na oh? Look at you! You are so gorgeous and extremely hot! Puri ni Maddie habang sinisipat ang kabuuan niya habang nakatingin sa salamin. Tumigil ka nga dyan. Ano ba tong damit na pinapasuot mo sa akin? Masyadong daring. Parang labas ng kaluluwa ko dito oh. Ang sagwa. Pwede bang wag na lang itong isuot ko? Pwede bang yung simpleng bestida na lang? Reklamo ni Ira sa kaibigan. Ano ka ba naman, Ira? Ang tawag dyan, seductive dress. At saka bagay naman sa'yo ah. I'm sure maraming kabaro ni Adan ang mahuhumaling sa alindog na taglay mo. Alam mo bang naiinggit nga sa'yo? Kasi kahit may anak ka na, ang ganda pa rin ng hubog ng katawan mo. Samantalang ako, heto walang kakurba-kurbang katawan. Kahit anong diet ko, hindi pa rin ako pumapayat. Kaya wag ka na mareklamo. At eto pa, isuot mong mask na to. Since masquerade party naman ang pupuntahan natin, wala naman makakakilala sa'yo. Mahabang litanya ng kaibigan niya. Wala siyang nagawa kundi sundin na lang ang kaibigan. Sa bagay, tama naman ito. So, shall we? Ani Maddie sabay abot sa kamay niya. Tumango na lang siya at sumunod na rito. Pagdating sa mansyon na pag-aari ng pamilya ni Lorenzo, ay bumungad agad kay Ira ang mga taong nakasuot ng mga magarang damit at mga nakamaskara. Agad siyang inakay ni Maddie at nakisalamuha sa mga taong nandun. Nakipagnitian siya sa mga taong bumabati at pumupuri sa kanya. Hanggang sa hindi niya na malayang nagiging palagay na ang loob niya at nakikitawa na siya sa biro ng mga taong nakakausap niya. So, kumusta Ira? Masaya di ba? Bulong ng kaibigan niya sa kanya. Tumangulang siya at ngumiti bilang sagot dito. Sa palagay mo, sino kaya sa mga lalaking nakamaskara na yan si Sir Lorenzo?
Wika ni Maddie habang inuso ang kumpol ng mga kalalakihan na nag-uusap sa di kalayuan. Palagay ko, wala sa kanila. Simpleng sagot niya pagkatapos uminom ng wine. Paano mo naman nasabi na wala sa kanila, Aber? Nakalabing wika ng kaibigan niya. Kasi hindi pa man niya tapos ang sasabihin ay nasagot na ang tanong ni Maddie nang i-announce ng MC ang pagdating ni Lorenzo. Pumasok sa bulwagan ng isang matikas na lalaki na nakasuot ng maskara ni Zorro. Kasabay nito ang isang babaeng nakasuot ng butterfly mask na nakahawak sa mga braso nito. Sino kayang babaeng yan? Girlfriend ba niya? O di kaya baka ang sekretarya niya? Wala sa loob na naitanong niya kay Maddie. Hindi niya inaasahan ang biglaang pagkirot sa kanyang dibdib. Malay ko, malalaman natin mamaya. Sagot ng kaibigan niya. Maya-maya lang ay pumagitna si Lorenzo at ang babaeng kasama nito. Binati silang lahat at nagpasalamat sa kanilang pagdalo. Pagkatapos ay ang babae naman ang nagsalita. Everyone, thank you so much for joining us tonight to celebrate my son's special day. And indeed, it's special dahil may sorpresa akong inihanda sa kanya which she didn't know. Tonight, I'm calling all the single ladies out there to please join my biggest surprise for my son. Ma, what are you up to? It's a surprise, son, so be calm. Malalaman mo rin mamaya. Umugong ang bulong-bulungan sa paligid dahil sa sinabi ng ina ni Lorenzo. Uy, narinig mo yun, Ira? Single ladies daw. I'm so excited. Baka pipili si madam ng imamatch sa anak niya. Nakangiting tura ni Maddie na bahagyang siniko pa siya. Eh di good luck na lang sa inyo at hindi na ako kasali dyan. Anong hindi kasali? Bakit? May asawa ka na ba? O di kaya boyfriend? Wala. Direkta niyang sagot. Yun naman pala eh. Ibig sabihin single ka. Bilong ka pa rin sa kategory. Nakangising tura ni Maddie sa kanya. Ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga, pupunta lang ako sa CR. Wika niya sa kaibigan sabay talikod dito. Tinawag pa siya nito pero hindi niya ito pinansin at tuloy-tuloy lang sa paglalakad. Saan bang comfort room dito? Kausap niya sa sarili habang naglalakad at palingalinga sa paligid sa paghahanap ng sign kung nasaan babanda ang comfort room. Hanggang sa may naulinigan siyang nag-uusap sa di kalayuan. Sinundan niya ang pinanggalingan ng tinig sa isiping baka papunta iyon sa comfort room. Ngunit nang makalapit na siya sa pinagmumula ng tinig, ay bigla siyang naintriga sa narinig. Siguraduhin mong malagay mo to sa inumin ni Lorenzo. Babayaran kita ng malaking halaga pag nagawa mong pinag-uutos ko. Nakagawa na ako ng paraan para mapikot ko siya. Pero mas maigi ang may plan B. Senyasan mo na lang ako pag nagawa mo na. Maliwanag ba? Hindi maaaring magkamali ng dinig si Ira. Tinig iyon ng sekretarya ni Lorenzo. Napatutop siya sa bibig sa narinig at dali-dali siyang nagtago sa malalagong halaman na nandoon nang makarinig siya ng mga yabag. Nakita niya ang pagdaan ng dalawang babae sa kanyang pinagtataguan at sigurado siya na ang isa sa mga yon ay ang sekretarya ni Lorenzo at ang isa naman ay isang waitress ayon sa suot nito. Mukhang mauulit ang kapalaran noon ni Lorenzo Ani Ira sa isipan. Nang makalayo na ang mga ito, saka siya lumabas sa pinagtataguan niya at sinundan ng dalawa hanggang sa pinagdadausan ng party. Halika nga rito! Hablot ni Maddie sa kanya nang makalapit siya dito. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakasunod pa rin sa waitress na kasama ng sekretarya ni Lorenzo. Ito, kunin mo! Wika nito sa kanya sabay abot sa kanya ng isang kulay pula na maliit na envelope. Ano to? Nakataas ang isang kilay na tanong niya sa kaibigan. May papel na nakasulat sa loob niyan. Pag pareho ang nakuha mong sulat sa hawak ni Sir Lorenzo, ibig sabihin, ikaw ang magiging ka-date ni Sir Lorenzo ngayong gabi. Napaisip si Ira. Pumasok sa isip niya ang sinabi ng sekretarya ni Lorenzo. Baka ito ang sinasabi na nagawa nito ng paraan para masolo si Lorenzo. Nagpalingalinga siya sa paligid upang hanapin ito. Nakita niya itong nakatayo malapit kung saan nakalagay ang mga wine. May hawak-hawak din itong pulang envelope katulad ng bigay sa kanya ni Maddie. Maddie, sandali lang kukuha lang ako ng maiinom. Anya sa kaibigan at nilapitan ang kinaroroonan ni Mean. Kumuha si Ira ng isang basong wine at umarteng natapilok kaya bumuhos ang hawak niyang wine sa suot na sandalyas ng sekretarya ni Lorenzo. What the? Napaigtad si Mean at napangiwi nang maramdaman ang pagkabasa ng paa. Inilapag nito ang hawak ni envelope sa katabi nitong mesa at dali-daling kumuha ng tissue upang punasan ang nabasa nitong paa.
Nang yumuko ito, ay agad na ipinagpalit ni Ira ang envelope nilang dalawa. I'm sorry, hindi ko talaga sinasadya. Kumuha din siya ng tissue at akmang tutulungan ito nang ito'y magsalita. No, it's okay. I'm fine. Wika nito sa kanya. Humingi siya ulit ng dispensa rito at bumalik na sa tabi ni Maddie. Sakto namang pagbalik niya nang muling magsalita ang ina ni Lorenzo. So, are you ready? Excited na wika nito. Umugong ang salitang yes sa buong bulwagan. Then, it's time to open the red envelope and read what's written inside. Hindi binuksan ni Ira ang envelope niya. Bagkus nakatuon ang mga mata niya sa sekretarya ni Lorenzo habang binubuksan nito ang hawak ni envelope. Hindi man niya kita ang mga mata nito, ngunit kita sa kilos nito ang pagkadismaya nang mabuksan ang envelope at mabasa ang nakasulat doon. Hey, Ira! Ano pa bang tinutunga-tunga nga mo dyan? Buksan mo na nga at basahin ang nakalagay. Untag sa kanya ni Maddie nang makitang hindi pa niya ginagalaw ang hawak na envelope. Agad naman niyang binuksan ang hawak at binasa ang mga salitang nakasulat doon. The search is over. Now you're here. Ay, ang ganda na nakasulat ah. Bakit ang sakin walay? Have peace daw. Nakangusong tura ni Maddie. Malay mo, have peace din na nakasulat sa envelope ni Sir Lorenzo. E di match kayo. Nakangiting turan niya dito. Now son, open your envelope and read it aloud. Wika ulit ng ina ni Lorenzo. Lahat ay nakaabang sa pagbukas at pagbasa ni Lorenzo kung anong nakasulat sa envelope nito. I'm a bit nervous. Can I have a glass of wine please before I open this? Nakangiting tura ni Lorenzo. Agad namang lumapit ang waitress na kausap ng sekretarya ni Lorenzo at agad binigyan ng wine ang lalaki. Inubos ni Lorenzo ang laman ng baso at saka ibinalik sa waitress ang wala ng lamang baso. Nakangiti namang itinaas ng waitress ang walang lamang baso bago ito umalis. Pahiwatig na natapos na nito ang pinag-uutos ng sekretarya ni Lorenzo. Hurry up son! Basahin mo ng nakalagay. Everyone is waiting. Bumukas ang bibig ni Lorenzo at binigkas ang mga salitang, The search is over. Now you're here. Oh my God! Napalakas sa sambit ni Maddie, kaya napatingin ang lahat dito. So it's you. Come, join us here. Yakag ng ina ni Lorenzo kay Maddie. No, it's not me. It's her. Barok na Ingles na ani ni Maddie. Nagulat si Ira nang bigla siyang hinatak ng kaibigan at itinulak palapit sa kanaroroonan ni Lorenzo at ng mommy nito. Now that the search is over, let the party begin. Have fun everyone and enjoy. Wika ng ina ni Lorenzo saka ito bumaling sa kanilang dalawa. So, I have this place na inihanda para sa special date ninyo. Come, sumunod kayo sa akin. Ano naman bang pakuluto? Protesta ni Lorenzo sa ina. Just this once, Lorenzo. Huwag mo naman akong ipahiya sa kadate mo. Ani ng ginang saka hinawakan si Ira sa braso. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Lorenzo habang nakasunod sa ina. Humantong sila sa isang kwarto na may nakaset up na candlelight dinner. So, maiwan ko na kayo. Kilalanan niyong isa't isa and enjoy the night. Wika ng ina ni Lorenzo at iniwan na silang dalawa. Nang maiwan silang dalawa ni Lorenzo doon na siya ay natake ng kaba. Hinubad ni Lorenzo ang mask na suot nito at niluwagan ang suot na necktie. Para bang naiinitan ito na di niya mawari. Maybe it's time to take off your mask. Nang sa ganun, makakakilala tayo ng mabuti. Sabi nito sa kanya. Nag-aalangan na sagot ni Ira. Wait, parang pamilyar sa akin ang boses mo. Hindi kaya... Hindi na nito tinapos ang sasabihin nang tinanggal niya ang suot na maskara. Nakita niya ang panlalaki ng mga mata ng lalaki nang masilayan ang buong mukha niya. Nadismaya ka ba dahil isang hamak na janitress lang ang naging kadate mo? No, I'm not. I'm just surprised. You look different tonight. You're stunning. I never thought na ganito ka pala kaganda kapag nakapagayos ka. Palagay ko, Sir Lorenzo, tinamaan na kayo ng nainom nyo. Bigla akong gumanda sa paningin nyo eh. Walang halong birong tura ni Ira dito. But it's true. You really look beautiful tonight, Ira. Mahinang anas nito. Naka sir, baka maniwala ako niyan sa inyo. Mabuti pa ho, kumain na tayo dahil kumakalam na itong sikmura ko. Mukhang masarap pa naman ang mga pagkain na nakahain sa harapan natin. Wika niya dito na pilit nilalabanan ng kaba sa dibdib.
Samantala, habang pinagmamasdan ni Lorenzo si Ira, ay hindi niya mapigil ang sarili na humanga dito. At ewan nga ba niya kung bakit, parang may nararamdaman siyang kakaiba at biglang uminit ang katawan niya. Natatakam siyang tikman ang mapupulang nitong mga labi. Hold it, Lorenzo. Pipingsaway niya sa sarili. Nagsimula na rin siyang sumubo ng pagkain, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mukha ni Ira. Magana itong kumain at walang kimi sa pagsubo. Hindi katulad ng ibang babaeng dinumero ang subo pagkaharap siya. Bakit sir? May dumi po ba ako sa mukha? Pagak na tumawa si Lorenzo. Huwag mo na akong sir. Wala tayo sa trabaho ngayon. Hey, you got something in your lips. Biglang dumukwang ang lalaki. Pinunasan ang gilid ng bibig ni Ira gamit ang sarili nitong daliri. Hindi pa man halos nakakakilos si Ira sa labis na kabiglaan, ginulat na ulit siya ni Lorenzo. Bigla siyang hinalikan nito sa pasibasib na paraan. He can't help it. He wants her. Lalong uminit ang katawan ni Lorenzo habang hinahalik ka ng babae. And her lips taste familiar. Ano bang nangyayari sa kanya? At parang lahat ng tungkol kay Ira ay parang pamilyar sa kanya. Sir Lorenzo, ano bang ginagawa niyo? Saway nito sa kanya at marahan siyang tinulak. I'm sorry but I can't help it. You're so tempting that I can't help myself from kissing and wanting you more. Wika niya sabay kabig dito at sinibasib ulit ito ng halik. Sir Lorenzo, marami ka lang nainom kaya kaganyan. Tensyonadong sabi ni Ira. I'm not drunk. I don't know but parang may kung anong enerhiyang tumutulak sa akin para... Napatigil ito sa pagsasalita at napamura. Damn it. I guess someone played that joke on me again. 5 years ago, ganito rin ang nararamdaman ko. Biglang umigting ang mga panga ni Lorenzo at napakuyom ang kamao. Nakarehistro din ang galit sa mukha nito. At dahil sa galit na nararamdaman nito, ay napasuntok pa ito sa mesang nasa harapan nito. At dahil sa gawa sa matigas na bagay ang mesa, ay dumugo ang kamao nito. Sir Lorenzo, ang tanging sambit ni Ira. I'm sorry. You can go now habang nakakapagtimpi pa ako. Or else, gusto mong ibsan ang nararamdaman ko. At gusto mo akong makasama ngayong gabi. Tiing bagang nautos ni Lorenzo habang pigil ang sarili. Dahil sa naramdamang kaba ay tumalima naman agad si Ira at dali-daling lumabas ng pinto. Mula nang mangyari ang insidenteng iyon ay dumistansya na si Ira kay Lorenzo. Para kasing may iba siyang nararamdaman pag malapit siya sa lalaki. Bigla-bigla na lang nagpa-flashback ang paghalik nito sa kanya kapag nakikita niya ito at binubundol ng kaba ang kanyang dibdib. Buti na lang at malaya ako nakakapaglinis ngayon dahil nasa business trip siya. Minsan ay kausap ni Ira sa sarili. At buti na rin na isama ko si Aiden habang wala si Lorenzo. 3 araw na rin ang payagan siya ng HR na dalhin si Aiden sa trabaho. Nakiusap lang siya dahil nagkaroon ng emergency si Maddie sa pamilya nito. Isinama pa uwi si Magda. Anak Aiden, maupo ka lang dyan ha habang nagtatrabaho si Mama. Huwag kang malikot, okay? Kausap niya sa anak habang ginugulo ang buhok nito. Mama, baka pwedeng doon po muna ako. Promise po, di po ako maglilikot. Ngunit bago pa makasagot si Ira ay may tinig ng sumingit. Is this your son? I didn't know may anak ka na pala. Wika ng sekretarya ni Lorenzo. Bakit mo naman dinadala yan dito? What if magdilikot yan at makasira ng mga gamit ni Sir Lorenzo? Dito sa opisina. Hindi naman malikot ang anak ko. At huwag kang mag-alala, babantayan ko ang mga kilos niya. Sisiguraduhin kong wala siyang gagalawin sa mga gamit ni Sir. Madiing tugon ni Ira. Siguraduhin mo lang, dahil ayaw na ayaw ni Sir Lorenzo na may gumagalaw sa mga gamit niya. Hindi porket mabait si Sir Lorenzo sa'yo, ay palalampasin niya pag may ginawang kalokohan tong anak mo. Ani Mean, pinasadahan pa ng tingin ng anak niya. Bago pa man siya nakasagot ay tinalikuran na siya nito. Ewan nga ba niya kung bakit mainit ang dugo ng sekretarya ni Lorenzo sa kanya. Wala naman siyang ginagawang masama. Buti nga at hindi niya ito isinumbong sa kabulustogang ginawa nito. Napabuntong hiningan na lamang si Ira at kinausap ang anak. Okay ka lang ba, Aiden? Huwag mong pansinin ang sinasabi ng babaeng yun ha. Basta sundin mo lang ang sinasabi ko. Maupo ka lang dito at wag malikot, okay? Ngumiti ito at tumangulang ang anak niya bilang tugon. Sinimulan na niyang maglinis habang panakanak ang tinitingnan ng anak. Malapit na siyang matapos nang tumayo ang anak at lumapit sa kanya. Mama, naiihi po ako.
Wika ng anak niya. Ganun ba? Sandali. Wika niya habang si Aiden naman ay nagmamadali ng magpatiuna sa pinto. Nabigla na lang siya nang may narinig na kalabog mula sa pinto. Nagkukumahog siyang pinuntahan ng anak at nakita niya itong nakasalampak sa sahig habang inaabot ni Lorenzo ang kamay dito. Binundol ng kaba ang dibdib ni Ira sa nasaksihan. Hindi niya lubos maisip na mag-cruise ang landas ng dalawa. Nakita niyang may pinulot si Aiden sa sahig at kumunot ang noo nito. Aiden anak, okay ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Tanong niya sa anak nang makalapit siya dito. Anak mong batang to. Gulat na tanong ni Lorenzo. Opo Sir Lorenzo, pasensya po't dinala ko ang anak ko sa trabaho. Hindi ko naman alam na darating pala kayo. No, it's okay. But next time, be careful kiddo. Wika ni Lorenzo. Nas anak na ni Ira ang atensyon. But I guess you picked up something that belongs to me. Can you give it back to me, kid? Hindi naman po sa inyo to sa mama ko to. Ani ni Aiden, kuyom ang maliit na kamao at ayaw ibigay kay Lorenzo ang napulot na bagay. Kumunot ang noo ni Lorenzo. Nagpalipat ang tingin sa bata at kay Ira. Naku Sir Lorenzo, pasensya na po kayo sa anak ko. Hinging paumanhin naman ni Ira. Aiden, ibalik mo yan. Hindi naman yan akin eh. Huwag matigas ang ulo, okay? Pero mama, sa'yo naman talaga to Nakita ko po ang pares nito sa gamit mo. Pagbipilit ng bata. Aiden ha, huwag mo nang hintayin na magalit si mama sa'yo. Ano ba kasi yan? Patingin nga. Malumanay na wika niya sa anak. Agad namang inabot ni Aiden sa kanya ang hawak nito at napakunot ang noon niya sa nakita. Isang pares yun ng hikaw. Agad naramdaman ni Ira ang pagkawala ng kulay ng kanyang muka. Totoo ba nga mama mong may-ari ng hikaw na yan? Tanong ni Lorenzo. Opo, kay mama po talaga ito, di ba mama? Ang sabi mo sa akin, hindi mo tinatapos ang kapares nito na nasa bahay po kasi regalo po yun sa'yo ng dati mong amo. Yun lang ang mahal mong bagay, di po ba? Teka po sir, paano naman magiging sa inyong isang hikaw ni mama? Ibinagay ba yan ni mama sa inyo? Inosenteng tanong ni Aiden. Nagulat si Ira nang biglang tumawa si Lorenzo at niyakap ang anak. I'm your father, son. Matapos ay bumalik si Lorenzo kay Ira. So it's you. All along it's you. Kaya pala pamilyar ka sa akin. Kaya pala ibang nararamdaman ko sa'yo. Alam mo bang matagal na kitang hinahanap? Alam mo bang matapos ang gabing yun ay hindi ko na mawala sa isip ko. It's just that, hindi ko maalala ang mukha mo kaya nahihirapan akong hanapin ka. But, I had only this one thing that reminds me of you. Hindi makapaniwala si Ira sa narinig. Hindi niya lubos maisip na hinanap pala siya nito. Ang buong akala niya ay baliwala lang kay Lorenzo ang nangyari sa kanila. Mama, siya bang papa ko? Sabi mo sa akin nasa malayong papa ko at matagal pa siya bago bumalik. Ibig sabihin ba nito bumalik ng papa ko? Tanong ng anak sa kanya habang ang mga mata ay nakatuon kay Lorenzo. Parang may bumara sa lalamunan ni Ira at wala ni isang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Kaya tumango na lang siya nang binalingan siya ng tingin ng anak. Nakita niya ang pagniningning ng mga mata ni Aiden at hinarap si Lorenzo. Papa! Wika nito sa bayakap ng mahigpit kay Lorenzo. Gumanti din ng mahigpit na yakap si Lorenzo sa anak at nakita niyang maluha-luha ito sa saya. I promise, hindi na ako aalis sa tabi niyo ng mama mo. Magkasama na tayo palagi. Pupunan ko ang mga araw na hindi ko kayo nakasama. Simula sa araw na to, isang buong pamilya na tayo. Madamdaming wika ni Lorenzo habang yakap-yakap ang anak samantalang ang mga mata ay nakapako sa kanya. Dahil sa tuwa ay hindi na rin napigilan ni Ira ang sariling mapaluha. Lumapit siya sa kanyang mag-ama at hinaplos ang likod ng anak. Ngunit bigla siyang kinabig ni Lorenzo kaya napayakap na rin siya dito. Pagkatapos ng kanilang madamdaming tagpo at humupa na ang tensyon sa kanilang mga puso, ay palagay na ang anak niya habang nakaupo sa mesa ni Lorenzo. Siya naman ay nagpaalam kay Lorenzo na ibalik muna ang mga gamit pandinis dahil tapos na naman siya sa kanyang trabaho. Aiden anak, okay ka lang ba dito? Hasamahan ko lang saglit ang mama mo. Naku, wag na sir. Kaya ko na to. Dito ka na lang, samahan mo na lang si Aiden. Baka kung ano pang isipin ng mga empleyado mo pag nakita ka nilang kasama ako. Hayaan mo sila sa iisipin nila. Ira, pasasaan ba't masasanay din sila na palagi tayong magkakasama. At balang araw, makikilala ka nila bilang asawa ko at ina ng mga anak ko. Sir,
Kung mapayag ka, bukas na bukas din magpakasal tayo, Ira. Ayoko nang pakawalan pa kayo ng anak ko. Matagal na kitang hinanap at ngayon nandito ka na. Hindi ko na palalampisin pa ang pagkakataon na makasama ka. Kayo ng anak natin. And I can't wait na ibalita kay mommy na may apo na siya. Tsak na maglulundag yun sa saya. Hindi mapaniwalaan ni Ira ang mga narinig mula kay Lorenzo. Hindi tuloy siya makapagsalita hanggang sa muling sakupin ng lalaki ang kanyang labi. Kung hindi pa nila narinig ang impit na iyak ni Aiden, baka doon mismo sa banyo ng office ni Lorenzo ay muling may nangyari sa kanila. Ano nangyari? Bakit umiiyak ang bata? Humahangos na tanong ni Lorenzo. Si Aiden ay agad tumakbo at yumakap sa ina. Sir Lorenzo, nakita ko ang anak ng janitress na to na pinakailaman ng mga gamit mo. Binigyan ko lang naman siya ng leksyon sa pagiging pakailamero niya. Sinabihan ko naman itong si Ira na bantayan ng anak niya. Pero nagawa pa niyang umalis at iwan ang malikot niyang anak dito sa opisina. Mataray na wika ng sekretarya ni Lorenzo. What exactly did you do to him? Tiimbagang nawika ni Lorenzo. Napatda si Mean. Pinalo ko sa kamay nang sa ganun ni Eddie na umulit, sir. At sino nagbigay ng karapatan sa'yo para paluin ang anak ko? Galit na ani Lorenzo. Anak? Sir Lorenzo, anak siya ng janitress na to. Paano naman magiging anak mo makulit na batang to? Hindi makapaniwalang tanong ni Mean. Enough. Aiden is my son. At ang janitress na tinutukoy mo ay ang fiancé ko. So get out of this room bago pa maubos ang pasensya ko sa'yo. Malakas na sambit ni Lorenzo. Natigalgal naman ang sekretarya sa narinig at napaatras bigla. How did this happen? No way this can't be happening. You heard it right. Kaya lumabas ka na bago ko pa maisipang tanggalin ka sa trabaho. Agad naman itong lumabas ng opisina sa takot na matanggal sa trabaho. Ilang araw na ang lumipas pero parang hindi pa rin makapaniwala si Ira sa naging takbo ng buhay niya. Hindi niya lubos maisip na magbabago ang buhay niya ng ganito. Masaya siya at ang anak niya kasama si Lorenzo. Mahal na mahal din ng mami ni Lorenzo ang nag-iisang apo nito. Naku, Ira, hindi ko lubos maisip na si Sir Lorenzo palang ama ni Aiden. Bakit hindi mo naman sinabi agad sa akin? Sana hindi ka nahirapan sa pagpupunas ng mga dingding at pagkikiskis ng sahig kung alam ko lang. Ani Madi sa kanya minsang nakapagsulo sila sa pag-uusap. Hindi ko rin naman alam na siya ang magiging boss ko. Nalaman ko rin lang naman nung unang araw ko sa trabaho. Kaso hindi niya ako maalala. At wala ka talagang planong sabihin sa kanya? Gusto mong lihim ang lahat? Pati ako pinaglihiman mo pa. Tila nagtatampo na wika nito. Sorry friend Natakot lang naman ako na baka kunin ni Lorenzo sa akin ang anak ko pag nalaman niya. Makapangyarihan siya. Samantalang ako, isang hamak na janitress lamang. Pero naging kabaligtaran naman sa kinatatakutan mo ang nangyari. Asawa ka na ngayon ng CEO at masaya na sa piling niya. Natatandaan mo pa ba ang sinabi ko sa'yo noon? Na malay mo, isang blessing pala sa'yo ang pagbubuntis mo. Na baka balang araw, ang anak na nasa sinapupunan mo ang makakapagdulot ng pagbabago sa buhay mo. Ito na nga yun. Tama ka nga, Madi. May plano ang Diyos kung bakit nangyari sa akin ang mga bagay na yun noon. At ngayon, wala na akong mahihiling pa. O siya, puntahan mo ng mag-aama mo. At kakanina ko pa nakikita na nakasulyap si Lorenzo dito. Wika ni Madi sa kanya. Bumisita ito sa mansyon at kanina pa silang nag-uusap. Mama, tingnan mo Ang galing gumawa ni Papa ng saranggola. Ang laki po't ang tibay. Salubong ni Aiden sa kanya nang makalapit siya sa mga ito. Wow, ang ganda nga. Hayaan mo, dadalhin natin yan sa probinsya pag bumisita tayo sa lolo't lola mo. Gusto mo ba yon? Magiliw na wika niya sa anak. Naging madalian ang kasal nila ni Lorenzo dahil na rin sa hiling nito kung kaya sa mga susunod na araw pa nito makikilala ang mga magulang ni Ira. Oo naman po, tapos isama natin si Papa at si Grandma na rin para mas masaya. Talagang sasama ako. Ayoko yatang mawalay sa apo ko. Halika nga rito at may sorpresa ako sa'yo. Talaga po, Grandma? Oo, kaya tara sa loob at ipapakita ko sa'yo. Agad namang tumalima si Aiden at nakahawak ang kamay na sumama sa grandma nito. Mukha yatang malalim ang pinag-uusapan niyo ni Maddie kanina. Untag ni Lorenzo sa kanya habang ginagap ang kamay niya. Wala, napag-usapan lang namin ang nangyari noon. Kung gaano ako natakot nang mabuntis ako ng isang estranghero. Ngumiti si Lorenzo at hinalikan ang likod ng palad niya.
This time, kilala mo na ako. Asawa mo na ako. Hindi na ako isang total stranger gaya ng dati. Kaya siguro, pwede na nating ulitin ang nangyari nun at sundan na natin si Aiden. Palagay mo. Biro nito sabay kindat sa kanya. Napatawa na lang si Ira at marahan itong kinurot sa tagiliran. Hindi pa rin ako makapaniwala na tunay pala ang love at first sight. Ang gwapo mo kasi. Biro niya rin sa mister. Hindi rin ako naniniwala hanggat wala magic words. Sus, sige na. I love you, Lorenzo. And I love you too, Ira. Ngayon ko lang aaminin sa'yo na kung love at first sight ang nadama mo, lust at first sight naman ang sa akin. Kinurot ni Ira ang tiyan ng mister. Sobra nitong mapagbiro talaga pag nasimulan. Pero alam niya, sa pagkakataon na yon ay may himig na seryoso sa sinabi nito. Hindi man nila alam eksakto kung anong emosyon na lumukob sa kanila nung una nilang pagkikita. Para sa kanila, hindi pa rin talaga makakaligtas ang bawat isa sa mga plano ng Diyos. At iyon mismo ang nangyari sa kanilang kwentong pag-ibig. Wakas.